Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa inyo. Sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, mag-comment ka na rin sa baba para maisama kita sa aking manifestation and full moon manifestation. Okay. Tignan natin. Kanino ba tang love reading? So by the way guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po. Message lang po kayo. Or kung hindi nyo guys mahanap, J Diaries po yung name ko sa Facebook. Ayan. Okay. Love reading. 7 of Swords. 7 of Axe. May nakikita ko dito guys, parang masyadong ginalingan ng person mo, no? May nakikita ko dyan na parang kinuha niya talaga yung loob mo. Nandun sa point na kung ano yung mga hobby mo, parang inabsorb niya rin sa sarili niya. Okay, like, mahilig ka sa pabango. Tapos, siya guys, ganun din para nagkakasundo kayo or makapag-adjust siya sa kung ano yung gusto mong gawin or ano yung dapat niyang gawin. Okay? So, kinukuha niya talaga yung loob mo. Kumbaga, kung ano yung mga gusto mong gawin or hobby mo, yun din yung mga ginagawa niya. Okay? Tingnan natin. Meron tayong anti-whispers. Okay. So, nakikita ko guys na parang grabe din mag-care itong person mo na to. Okay? Mararamdaman mo yung pagmamahal. Especially sa family niya. Mararamdaman mo na parang welcome na welcome ka talaga sa pamilya niya. Tignan pa natin. Kanino po itong love reading? Meron tayong pagka-stuck. Kaya yung iba sa inyo guys, pwedeng stuck ka pa rin something na sa past, no? Stuck ka sa someone from the past or pwedeng sa mga past trauma mo. Pwedeng hindi ka pa rin makaalis. Yung iba sa inyo guys dito single eh. Pwedeng namimiss mo pa rin kung ano yung relationship na meron kayo. Hindi dahil sa person mo. Ang nakikita ko kasi dito guys, pwede namimiss mo yung kung paano ka tinanggap ng pamilya or naging malapit na rin kasi sa puso mo. Okay? Naging malalim na rin kasi guys yung samahan ninyo na itong pamilya ng person mo. Okay? So, yan yung nakikita ko dyan. Titignan pa natin. May mga single dito guys na stuck pa rin sa past eh. Pero hindi dahil hindi na maka-move on dun sa person. Stuck kasi hindi nyo siguro guys may alis sa isip nyo na parang kakalimutan nyo na talaga kasama yung pamilya. Parang ganon. Tingnan natin. Okay. Meron tayong The Lovers. Ayan. So, ito guys, The Lovers. Connection to eh. Parang kailangan mo lang habaan yung pasensya mo dito sa connection nyo ng person mo. Okay? Nakikita ko rin guys na sa mga in relationship ha, kailangan mo lang habaan yung pasensya mo. Pero sa mga single dito guys, na nakikita ko pwedeng biniblame mo yung sarili mo. Na parang dapat pala hinabaan ko yung pasensya ko, dapat pala inunawa ko. Parang biniblame mo yung sarili mo, iniisip mo na parang baka ikaw yung may mali, ikaw yung may kasalanan kung bakit humantong kayo guys sa hindi naging maayos. Kasi ang tumatatak sa inyo guys kung ano yung mga magagandang nagawa niya sa inyo. Dapat tinitignan mo rin kung ano yung mga magagandang ginawa mo para sa kanya. Kasi masyado kang na-manipulate, no? Kailangan nasa balanse ka pa rin. Mahal mo pa rin, sa totoo lang, kasi mas nakikita mo sa kanya rito kung ano yung mga tamang ginawa niya. Hindi mo na consider kung ano yung mga maling nagawa niya sa inyo. Sa ngayon, kung paano ka lang niya inalagaan, kung paano siya nag-adjust, kung paano siya naging responsible dun sa relasyon, no? So, sobra mo siya na-appreciate. Titignan pa natin.
Kanina po itong love reading. Meron tayong Six of Pentacles. So, guys, si Six of Pentacles, medyo ano to matulungin, no? Nakikita mo rin, guys, sa pagiging mawain, matulungin ng person mo, and kung paano siya, guys, naging friendly sa mga kakilala nyo. I think, parang isa to sa mga kinoconsider mo, no? Na parang nangihinayang ka talaga kasi parang bihira na yung ganitong klase ng tao na malakas ang loob, marunong makisama, mabait. Sa ngayon kasi guys, puro magaganda yung nakikita ko ba kasi may magalit, no? Ito kasi siguro na sa isip mo. Puro magaganda yung nakikita mo sa kanya. Hindi mo nakikita kung ano yung mga maling nagawa niya sa inyo eh. Okay? Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Wands. Okay. So guys, si Queen of Wands is someone na pabago-bago yung gusto. Siguro pabago-bago yung gusto mo mangyari doon sa relasyon nyo. Kasi medyo confident ka dito eh. Okay, confident and determined, no? Determinado ka sa kung ano yung pinaglalaban mo, determinado ka sa kung ano yung advokasya mo. Ayan. So nakikita ko guys, malaki yung age gap niya nitong taong to kasi masyado kang innocent rito, eh, no? Napaka-innocent nung personality na nakikita ko sa inyo rito. Ang problema lang guys, kahit inosente, confident ka eh kung ano yung gusto mo mangyari. Straightforward, kumaga as in, alam mo yung direction mo. So, ito yung mga madaling mauto. Ayun, si Queen of Wands. So, I think mabilis kang napaikot or mabilis kang nauto ng person mo. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide. Okay. So, meron tayo guys, 8 of Cups. Wala na akong nakakitang paramdam dito sa past person na tinitingnan mo. Okay? So, ito kasi yung new person, nakikita ko na parang nag-a-adjust talaga sa kung ano yung gusto mo at sa ayaw mo. Pero stuck ka talaga sa past. Feeling ko may mga past trauma ka doon na parang wala pa kasi guys, clarification or closure. So, nagre-reminisce ka doon eh. Parang kahit sinaktan ka nung taong yun guys, na-appreciate mo pa rin siya or parang nakukumpara mo siya ngayon sa person na nakakausap mo na parang sobrang layo. Na parang kahit ganun siya guys, naging kasama-sama. Sobrang na-appreciate mo talaga eh. Tingnan natin ha. Spirit guide. Kanino po itong love reading? Okay. King of Ox. King of Swords. Si King of Ox, no? So, nakikita ko guys, masyado kang ina-obserbahan ng person mo. Napapagod siya rito, kaka-observe sa inyo. Napapagod siya guys, kakabantay sa inyo. Itong new person, I think nasa ano pa lang kayo guys, no? Situationship or wala pa ring relasyon, wala pa rin guys title. Pwedeng getting to know each other. Inoobserbahan ka niya. Nararamdaman niya. Siguro every time na nag-uusap kayo, lagi mo na-open yung person mo sa past. Nararamdaman niya na parang attached ka pa doon. Okay, nararamdaman niya na hindi ka pa rin makamove on doon sa taong yon. Okay, napapaisip rin naman siya. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Nine of Swords. Tanggap niya kung ano man yung nakaraan mo. Handa kang tanggapin ng buong buo nitong taong to. Isa lang guys yung nakikita kong pwede nagiging problema rito. Okay? Nagpapakamartir itong taong to. Parang may obsession. Pa-obsess na to, guys. Okay. So, meron tayong Knight of Pentacles. So, guys, si Knight of Pentacles, ano to ha? Ito na nga yung person na hindi ka nakaka-move on. Someone from the past na mabagal kasi itong magdesisyon
Okay? Knight of Pentacles expect nyo na guys, pagka Pentacles, mabagal yan. Okay? And nakikita ko rin dito na medyo defensive. Once na makausap mo yan or kung nag-aantay ka ng pag-uusap sa taong to, defensive to. And possible nga guys na pwede kanyang mariltok, masaktan yung damdamin mo. So, tanong mo sarili mo kung talaga bang ready ka pa nakausapin tong taong to kasi nandoon yung intention niya, nasaktan ka ulit. Okay? Tignan natin guys yung nararamdaman ng person mo na yan. Sa'yo. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni first sa'yo? Ano yung nararamdaman? Meron tayong Three of Swords. Ayan, no? Di ba? Alam niya naman kasi guys na attached ka pa sa past. So, kung ano man daw yung pipiliin mo, ile-let go ka niya. And kung karelasyon mo naman ito guys, ramdam niya na parang attached ka pa dun sa past person and ayaw mo talaga sa commitment. So, pwede niyo naman guys i-reverse yung energy. Baka ikaw yung nakaka-feel ng ganito na pwedeng nararamdaman mo na ayaw ng person mo na commitment. Baka attached pa siya sa past person. Okay? Pwede nyo guys yan i-reverse. So, titingnan pa natin yung nararamdaman ni person. Nasasaktan siya rito. Nasa third party. Cheating. May tinatago kasi may tinatagong ibang person. Kung hindi yan cheating, micro-cheating siguro. Tingnan natin. Meron tayong the world. So, kasi the world is moving forward. Nagmo-move on. So, ibig sabihin, medyo nandun siya sa pagitan ng attachment and detachment. Nandun lang siya sa gitna. Kasi kahit paano guys, ginaguard niya yung sarili niya. So, parang hinahanda niya rin yung sarili niya na hindi siya para magpaka-martyr sa inyo. Ngayon, kung hindi naman or wala namang mapapala din sa relasyon na to guys, madali sa kanya na mag-move on. Madali sa kanya na parang let go ka ng ganun lang. Kasi, at the first place, yun naman yung naramdaman niya sa inyo. Okay? Yun yung ipinakita mo sa kanya na hindi ka attached dito kay person. Okay? So, titignan pa natin. And isa pa pala guys, may ano to pwede itong matapos. Si the world no. Moving on to pwedeng matapos and pwedeng manawa. Hindi yan magpapaka-martyr kung ganun yung setup. Laruhin mo na talaga yung gusto mo. Meron tayong Knight of Cups. Ayan, si Knight of Swords. So guys, yung nakikita ko dito, ginagawa niya yung part niya. Alam niya yung role niya dun sa relasyon. Alam niya kung ano yung responsibilidad niya dun sa relasyon. Ang nakikita ko lang dito guys, since Knight of Cups to, medyo nagmamadali siya. Ramdam mo medyo mapipressure ka sa pagmamadali nitong taong to. Tingnan natin. Page of Wands, So, pag sinabing Page of Wands, parang nag-aantay rin guys ng ibang tao tong person mo. Kasi once. So, ibig sabihin, nandun yung pagiging passionate niya sa relasyon. Pero dahil nga hindi siya guys totally na-attach sa inyo, nag-aantay siya ng iba. Okay? Kasi Page of Wands to. Nagdi-discover siya or nagkakaroon siya ng expansion sa mga kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay niya in the near future. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong Ace of Pentacles. So, may nakikita ko dito guys, wealth.
Okay? Pag sinabing wealth, parang nakapokus din siya sa career niya. Okay? Matalino tong person mo. Pinahalagahan niya yung sarili niya. Kahit na hindi siya kaaya-aya or hindi mo siya nakikitang someone na hindi siya pasok doon sa standard mo, alam niya pahalagahan yung sarili niya. Ngayon, kung ayaw mo sa kanya, madali lang sa kanya yon, ile-let go ka niya. Okay? Walang problema sa kanya yon. Tignan natin. So, yan. Siguro nasa ano kayo, getting to know each other. Message niya sa inyo. It's simple, really. How do I feel? I want you as forever. Diba? Gaslighting you. I have been lying and gaslighting you. You have, okay, you weren't crazy. You were right. I just wasn't strong enough to admit it. Okay, so ayan. Siguro nahinaan ka sa kanya kasi masyado siyang dumidepende talaga sa inyo. Okay? Pero hindi eh. Pwede hindi niya talaga pinapakita sa inyo yung totoong ugali niya. Tingnan natin. Message niya sa inyo, I'm not available. Oh. Diba? Sabi ko sa inyo nandun sa gitna ng attachment and detachment. Sa ngayon guys, hindi niya pure ibibigay or buong ibibigay yung sarili niya. Kasi inaaral niya pa yung connection nyo. Inaaral pa niya kung anong klase kang tao doon sa sitwasyon and kung paano mo siya alagaan, paano mo siya iingatan, okay? Tignan pa natin, meron tayong I regret lying to you. May mga tinago, nagsinungaling sa inyo. Okay? Siguro kasi nararamdaman niya na attached ka pa nga sa past person mo eh. Mahal ka niya pero may iba siyang ina-entertain. Kasi ramdam naman niya eh na etong relasyon na to hindi naman to magtatagal. Parang laro-laro pa lang or ramdam niya na parang nag-explore ka pa. Tingnan natin yung zodiac sign. Okay. Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Taurus energy sa side ni person. Capricorn, Pisces, Libra, and Aquarius. Last one. Okay, meron tayong Pisces pa rin, Capricorn, Taurus, Leo energy sa side ng person mo. Okay? Tignan natin guys, energy mo. Okay, energy mo. Nararamdaman mo dyan sa person mo. Ano nararamdaman mo kay person? Spoiling you. I want to give you the good life. I want to spoil you. With gifts and strips, everything you could ever need or want, you deserve nothing less. Diba? Feeling ko guys, good provider ka dito, no? Kahit na nasa getting to know each other or ligawan moment or kung bago pa lang kayo. Parang ano ka, hindi ka siguro dumidepende sa kanya or ayaw mo din na parang ililibre ka. Sobrang napaka-strong ng personality mo. Nakikita ko na parang ikaw nagpo-provide ka or may binibigay ka sa taong to. Okay? Hindi ka naging madamot doon sa relasyon. Okay? Yan. So, kaya mo naman pala siyang ipaglaban. Ang problema lang guys, talagang kayong dalawa ay nagtatago-taguan. Zodiac sign. Meron tayong Pisces, Taurus, Gemini, Aries. Meron tayong Scorpio, Libra, Aquarius, Pisces, Sagittarius, and Capricorn energy. Aries, Virgo, Cancer, Scorpio, and Gemini energy. So, in the near future, tingnan natin. In the near future, ka tayo ng tatlong cards. Saan napapunta tong relasyon na to? In the near future. Oh, may mag-o-offer ng cup of love. Naku. May babalik. Someone from the past, no? Yun nga lang guys, may hirapan ka mag-decide. Kung bibigyan mo ng title yung person na kausap mo ngayon guys, babalik to, may hirapan ka mag-decision ngayon. Sino pipiliin mo? Someone from the past or someone new. So, may hirapan ka dito eh. Feeling ko dito guys, gusto mo na makapag-isip-isip kasi maguguluhan ka. Magkakaroon ka ng mga hesitation. Kasi parang, nandun sa point na parang bakit ngayon lang kasi siya dumating kasi parang ang tagal mo rin naman siyang inantay. Tapos kung kailang meron na, saka na naman siya guys babalik. So yun yung mga pwedeng maging hesitation mo dito
in the near future. Medyo mabagal nga siya kasi King of Pentacles yung energy niya rito. Okay, so by the way, good luck. Kaya mo yan. So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.